morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, Jesus! Good Hallelujah! morning sa lahat, mga kapatid. Amen. Good Yeah. morning, everyone. Sister Maripaz, please open us in prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri namin kayo, niluluwalhati, palagian, Lord, sa araw na to, Lord. Alam namin kasama namin kayo lagi. Patnubayan niyo po kami sa lahat ng aming gawain. Tunay na kung wala ka, Lord, wala po kaming magagawa. Gabayan niyo po kami, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ang buhay ko'y punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko'y punong-puno ng ligaya. Wala na ang dating
Pagkabag sa puso ko, ang buhay ko ngayon, punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko'y punong-puno ng pag-asa. Ang buhay ko'y punong-puno ng ligaya. Wala na ang dati, pagkabag sa puso ko, ang buhay ko ngayon, punong-puno ng Espiritu Santo. Naaaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo, banal, banal, banal. Patnubayan mo ako. Naaaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo, naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo, banal, banal, banal. Patnubayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali. Patnubayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali. Patnubayan mo ako. Patnubayan mo ako. Patnubayan mo ako. Yeah. Good morning, Jesus! Good morning po mga kapatid na nasa kanya-kanyang mga bahay. At good morning din po sa mga kapatiran natin na nagbabiyahe ngayon papunta sa kanilang mga trabaho o kung saan man po ang inyong pupuntahan. We hope and pray na kayo man po'y bumabiyahe, magkasama pa rin po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito. At maraming salamat sa ating music ministry na mahangin sa labas nasa rooftop ako bakit ba? Kaya ganyan ang buhok ko. Thank you, Lord. At hindi ko masyadong makita kasi wala akong salamin. Oo, pinagawa Okay. Thank you, Lord. Upgraded na ang aking mata. Oo, tumaas. Ibig sabihin, nag-level up din ang aking grado ng mata. Ayan. Thank you, Lord. Okay? Sa umagang ito po, tayo po ay patuloy pa rin sa ating series for this week na itutuloy natin. Napaka-importante po kasi nito sa buhay natin. Hindi po kasi po pwede na ang isang Kristiyano ay gawa lamang ng gawa ng kanyang maisipan at maibigan sa buhay espiritual niya. Kailangan po malaman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos para po alam mo na ang mga ginagawa mo ay ang pinapagawa lamang niya sa iyo. Kasi po, it is a waste of precious time na gumawa ng mga bagay na hindi naman pinapagawa ni Lord sa iyo. Kasi kadalasan po ganyan tayo ang akala po natin, basta ito ay para sa Panginoon, ang nasa isip na agad natin, yun ang pinapagawa ni Lord sa iyo. Minsan po kahit na mabuting bagay siya na maidudulot, kung hindi naman po yun ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo po dapat yun ginagawa. At napakalungkot po na kapag may mga Kristiyano na namimiss po nila kung ano ang plano ng Diyos sa buhay nila. Ang nangyayari po kasi niyan, kapag hindi po natin nalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, ikot po ng ikot tayo. Kaya minsan nagtataka po kayo, no? Sasabihin mo, bakit ganun? Bakit walang nangyayaring maganda yata sa buhay ko? Malamang po ang ginagawa po natin ay hindi yung pinapagawa ng Diyos sa atin. At saka baka po yung pinipilit po natin na mangyari sa buhay natin ay hindi naman po yun ang kalooban ng Diyos. Ngayon, kaya po natin ito pinag-aaralan
Because man is incapable of planning his own life. Hindi po natin kasi nakikita yung future. Ang nakakakita lang po niya na yung ating Panginoon. So dapat siya ang nagpaplano at nagga-guide sa atin para po yung kalooban niya ang magawa natin. Kasi ang kita lang natin ay hanggang dito lang. Pero siya, kita po niya hanggang sa katapusan ng buhay natin. Kaya, di po ba, sino ang may karapatan po na magplano ng buhay natin kung hindi yung may likha sa atin at yung nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin, hindi po ba mga kapatid? So napag-aralan po natin na ang kalooban po ng Diyos ay individual. Meron po siyang kalooban at plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Personal, detailed, di po ba, individual. Tapos it is always for our own good. Kaya kailangan nating siyang sundin. So bukod po dun sa detailed na plano niya for each and every one of us, meron po naman din siyang kalooban na pangkalahatan. Ito po ay hindi mo pwedeng sabing ako lang. Dito sa tatlong bagay naman na diniscuss ni Pastor nung isang araw, na ang mga detailed po na kalooban ng Diyos sa atin ay tatlong bagay. Ibig sabihin ito ay pangkalahatan. Iba po yung pang-personal. At isa po dito ay yung separation from sin unto holiness. Lahat ng Christians, pare-parehas na gusto po ng Diyos yan. Na ma-separate tayo sa kasalanan at tayo ay maging banal. Ang pangalawa naman po ay prayer and thanksgiving. Ang lahat ay gusto niya na nanalangin at nagpapasalamat. Yan po ang kalooban niya para sa ating lahat. At ang pinakahuli po ay yung doing good deeds. Gusto po niya yan sa atin, walang pinipili. Kaya po mga kapatid, yan, a perfect time po para magawa po natin itong pangatlo na to na doing good deeds. Kaya po yung mga kapatiran natin, nagpapadala po sila ng mga donations nila para dun sa mga flood victims po natin. At nagpapasalamat po kami sa mga kapatiran natin, pati sa Comfy Illinois at sa Comfy Philippines. Yung pong mga pinapadala. As of today, may mga ilan na po at ang mangyayari po, kasi meron tayong mga kapatiran din sa Marikina na talaga naman pong nangangailangan ng tulong at na-wash out talaga. Wala pong na-spare na gamit. So, yung thank you Lord sa Isabela, wala naman tayong member doon na naapektuhan at glory to God, ano po. Pero hindi naman po porke hindi natin member, hindi natin tutulungan. Si Sister Marla po kasi ay nandoon sa Tugigaraw ngayon. So, siya po yung nakakapunta. Tayo masyadong malayo to go there. So, i-course through po natin sa kanya at pinagsasama-sama lang po muna natin para isahang padala na po sa kanya. Ano po? Kaya po yung mga gustong tumulong, alam nyo naman po kung saan nyo po ipapadala. No? Sa Comfy, pwede naman pong diretso na dito at ipapadala na lang po natin. Kaya thank you Lord. So, isa po yan sa mga kalooban ng Diyos para sa ating lahat. General po yun. Kasi may mga kalooban na individual. But yung general, yun po yung diniscuss ni Pastor Alex. Ngayon po, ang susunod na tanong naman ng mga maraming tao, ano ang pwede kong gawin? Ano naman po ang pwede kong gawin at papaano ko naman malalaman ang kalooban ng Diyos sa akin? Yan, medyo ano po yan, generic na question yan. Papaano nga naman, ano po, paano mo malalaman yung kalooban ng Diyos sa atin? May mga guidelines po na pwede nating ibigay sa atin, pero it doesn't necessarily, hindi po yun automatic na yun. Because po, God is a sovereign God and He doesn't work on a pattern. Hindi po nakapattern ng Diyos na ito ang susundin. Wala po siyang sinusunod. Ang kalooban niya at ang gusto niya ang nasusunod. Kaya hindi mo po pwedeng ikahon ang Diyos. Pero pwede tayong magbigay po rito ng mga naging experience po natin kung paano tayo kinakausap ng ating Panginoon at paano po natin nalalaman ang kalooban niya sa buhay natin. Kasi minsan po, alam nyo, nire-reveal po ng Diyos ang plano niya sa buhay natin through circumstances. Diba? Through friends.
Pwede rin po yan, mga kapatid. Mga opportunities, hindi po ba? Maraming bagay. Pero ito po'y bibigay natin yung mga ilang bagay kung papaano po mag-guide tayo into finding the will of God in our lives. Unang-una po, eto napaka-importante. The Lord guides us through the Word of God. Verses sa mga scriptures. Sabi ko nga po sa inyo, let us focus more on seeking the Lord than finding His will in our lives. Maganda po yun, makita natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pero minsan po, sa sobrang pagsisik natin, ano ba talaga yung kalooban ng Diyos, nakakalimutan po natin na isik muna natin siya. Tsaka mo ngayon malalaman yung will niya. Saturate yourself in the Word. Kasi doon mo po malalaman ang kalooban ng Diyos sa iyo. Ang totoo nun, napakadaling masunod at malaman. Napakadaling malaman tapos masunod ang kalooban ng Diyos kapag ka-close kayo ni Lord. Kaya ang unang-una po, saturate. Pag sinabi mong saturate, magbabad ka. Ibabad mo ang sarili mo sa salita ng Diyos dahil doon po siya laging nangangausap sa atin. Doon natin nakikita yung guidance natin. Kaya nga, di ba sabi natin, may word ka ba? Hingi ka ng word kay Lord para meron kang sinusunod. So kapag ka po binabad natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, may mga pagkakataon na bigla na lang pong mareremind sa'yo yung salita ng Diyos na nabasa mo. Tapos, yung pala yung kailangan mo sa araw na iyon para magawa mo ang kalooban ng Diyos. Paano kung hindi ka po nagbabasa ng Bible? Paano po kung hindi kayo nagbabasa ng Word of God? Ano po ang i-remind ni Lord sa atin pagka doon sa sitwasyon na kailangan natin ng guidance niya kung ano yung gagawin natin? Walang mariremind. Kasi walang binasa. Kaya napaka-importante po na saturate yourself in the Word of God. May caution naman po kasi dito, mga kapatid. Marami pong mga Kristiyano, sabi nila, kung ano daw yung word na ang gagawin ng iba, isasara yung Bible. Tapos ibubukas, tapos pipikit ang mata. Tapos gaganon. Ganon. Tapos ayun, yun na daw yung word ni Lord sa kanila, kung ano po yung maitama ng kamay. Kung ang maitama nga ng kamay, and Judas hung himself. So, may danger din po doon, ha, mga kapatid. Meron pong danger doon. So, isaturate po natin ang sarili natin sa Word of God para po meron tayong para may nare-remind po sa atin ang Diyos. Tandaan po natin, the will of the Lord is never contrary to His Word. Ang kalooban po ng Diyos ay never na sumalungat sa salita po niya. Ang kalooban po ng Diyos ay palaging naaayon sa salita niya. Okay? Thank you, Lord. Ang pangalawa naman po, so unang-una, Word of God, kaya magbabad tayo sa Word of God. Pangalawa, inner conviction by the Holy Spirit. Yan. Mahalaga po yan, mga kapatid. Alam niyo po, nung mga panahon po na si Jesus ay kasama pa po ng kanyang mga disipulo, they find it hard to understand the will of God. Kasi po, bago sa kanila. Kaya nga, di ba, minsan na may misinterpret nila palagi yung sinasabi ng Panginoon. Even the Pharisees, lahat po ng mga tao na nakakarinig sa Kanya nung siya po ay nandito sa lupa, nahihirapan pong maintindihan. Kasi bago sa kanilang pandinig. Di ba parang laging may question kapag may binitawang salita ang Diyos. Ha? Ganon sila. Paanong mangyayari yun? Laging ganon. Pero, nung po siya ay umakyat sa langit, ipinadala po niya ang banal na espiritu. Wait lang po, ha. Relax daw, relax.
Relax daw po. So, ang ano po, ang mangyayari po, ay, ano ba yung sinasabi ko? Nung umakyat po ang Panginoon sa langit, hindi niya tayo iniwanan na ulila. Pinadalan po niya tayo ng Espiritu niya para tayo maging helper po natin. Ngayon, help saan ang ibibigay niya? Siya po ay magbibigay ng tulong sa atin para maintindihan po natin ang kalooban niya. Para po mag-guide sa atin into the things of God. Kaya ngayon, may Holy Spirit na po sa atin within us na nagtutulong po sa atin na mag-discern ng mga bagay, na tumutulong po sa atin na i-guide tayo sa mga bagay na tungkol sa Panginoon. Kaya ngayon, matuto tayong makinig sa Espiritu ng Diyos. Maraming mga tao, mga Kristiyano na tinanggap ang Espiritu ng Diyos. Ang problema po ay hindi napakokontrol sa Espiritu ng Diyos. Iba po kasi yung nananahan sa iyo ang Espiritu at kinokontrol ka ng Espiritu ng Diyos. Meron kasing mga Christians na nananahan lamang ang Espiritu sa kanila, pero sila pa rin ang nagkokontrol kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila. So, napaka-importante po na kailangan we are controlled by the Spirit of God. Sabi sa Romans 8:16 po kasi, the Spirit Himself bear witness with our spirit. So, kailangan po nag-a-agree sa spirit natin yung Spirit of the Lord or the Holy Spirit. Mahalagang mahalaga. Alam niyo po ba na dahil meron tayong Espiritu ng Diyos na nagko-convict sa atin. Kapag ka po, meron kang isang bagay na ginawa at nalungkot ka, meron kang isang bagay na ginawa na bagabag ka, at meron kang isang bagay na ginawa, tapos na-guilty ka, ang ibig sabihin po nun, di ba naramdaman mo yon? Nung unang ginawa mo yun, ito yun. Pero nung ginawa mo na siya, hindi ka mapakali. Bakit? Yun po yung conviction of the Holy Spirit within us na you have done the wrong thing. Kasi if you have done the right thing, then you would be smiling. Di po ba? Ang sabi kay Cain. If you have done the right thing, you would be smiling. So kapag ka nagawa mo ang kalooban ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos within you ay nagre-rejoice din. Natutuwa din because you have done the right thing and the will of God in your life. Pero pag nabagabag ka na, kahit na kumbinsihin mo yung sarili mo, hindi, tama yun. Hindi, tama yung sinabi ko sa kanya. Pero hanggat ikaw ay nababagabag, there is something wrong. Ibig sabihin nun, mali yun. Wag mo nang ipilit, kapatid. Kasi hindi mo rin makukumbinsi yung sarili mo. Dahil kung talagang nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka mapapakali hanggat hindi mo sinabing, oo nga, sorry po Lord, mali po yun. Tapos pagka ginawa mo na kung ano yung conviction ng Holy Spirit within you, tsaka mo pa lamang mararanasan yung peace that passes all understanding. Tsaka mo lang sasabihin, ay, thank you Lord. Yun, mga kapatid, no? Una, Word of God. Pangalawa, the Holy Spirit. Ang isa pa, circumstances. Ayan. Sometimes, the Lord closes other doors and open others. Matuto po tayong mag-notice at mag-discern. Kapag ka sarado ang pinto, wag po nating ipilit. Pag pinilit po natin yan, ang tawag po dyan ay permissive will na. Hindi na po yan perfect will ng Diyos. Kasi po, may mga gusto tayong gawin minsan, pero pagka tinignan mo ang circumstances, hindi ka ipe-permit. Ang ibig ko pong sabihin, sarado, puro struggle. Pagka ginawa mo to, may magiging problema. Tapos, gagawa ka na naman ng ibang bagay, hindi pa rin posible. Pag mga ganun po, mga kapatid, tanungin niyo po ang Panginoon. Kasi may mga sinasarado siyang pintuan para hindi tayo mapahamak. Okay?
Iko-close niya yon para hindi mo gawin yon. Pero minsan dahil sa kagustuhan natin na masunod kung ano yung gusto nating mangyari, ang ginagawa po natin, pilit po nating binubuksan yung mga saradong pinto. Ang ibig kong sabihin, pilit ka ng pilit, gagawa ka ng mga paraan para mag-open yung door na yon. Imamanipulate mo ang circumstances para masunod ang gusto mo. Sinarado na nga for your protection. Pilit mong binubuksan. Yun pala, yung kabila nun ay kamatayan. So, matuto po tayong mag-discern. Kapag ka-close ang door, be still. Stop. And be still before the Lord. Tapos tanungin mo, Lord, ano po ba ang gusto niyong mangyari? Ano po ang susunod kong gagawin? Sarado po kasi itong door. Ano pong gusto mong gawin sa akin? And He will lead you doon sa path na gusto niyang mangyari. Yan po ay madalas na nangyayari sa amin ni Pastor. Minsan, di po ba yearly, meron po tayong mga events. Pagka po kami ay tumitingin ng mga events, na pinagpe-pray po namin yan lagi. Lord, i-close mo po ang mga doors doon sa hindi mo gustong puntahan namin. And open the doors doon sa mga kung saan mo kami gustong mag-celebrate. Ganon. So, kahit na gustong-gusto naman, minsan pupunta kami sa lugar, ang ganda-ganda. Sobrang ganda. Ito na Lord, dito na tayo. Tapos pag kinausap namin yung mga tao, may mga requirements, merong mga rules and regulations na hindi pwede sa atin. Halimbawa, parang yung mga resort, bawal magdala ng pagkain. Ay, sabi natin, hindi pwede sa comfy yan. Kilala natin ang mga kapatiran, hindi pwedeng walang magbaon ng pagkain. So alam niyo po yung mga ganon, pero hindi po yun pare-parehas. Basta, I cannot explain it to you, pero kapag ka po talaga lahat ng ginagawa mo ay pinagpe-pray mo muna kay Lord at you bring it before the Lord, He will guide you. Diba? The steps of the good man are ordered by the Lord and He delights in him all the way. Kapag ka kasi po ang Diyos ang nag-direct ng path mo, siya man ay bumaksak, hindi siya mawawalay. Dahil ang Panginoon ay hawak siya. So, kung gusto mo ang sinunod mo, madapa ka man, babango ka pa rin naman niya. Talaga naman pong ang Diyos ay full of mercy and grace. Pero may mga bagay na nangyari na sa'yo na inalaw na ng Diyos for you to learn. So bakit hindi mo pa from the start alamin kung ano yung gusto niyang ipagawa sa'yo? Diba? Daanin natin sa lahat sa Word of God. Sabi, bring all your plans to the Lord. Submit your plans to the Lord and you will be successful in carrying them out. So yun po, magiging guide mo ang mga salita ng Diyos para malaman mo yung kalooban niya ang masunod sa buhay mo. Tandaan natin, it is always in accordance to His will. Hindi po siya never nasalungat sa ng Diyos. So, circumstances, mga kapatid, tandaan po natin that nothing happens to the child of God by accident. Diba sabi natin, walang accident sa buhay ng isang Kristiyano. Only incidents to praise the Lord. So, minsan, hindi aksidente na dito ka napunta. Diba? Merong mga pagkakataon, yung nga yung sinasabi ko sa yung circumstances, merong mga pagkakataon na madidelay ka. Yan, natuto na ako dyan, yung pagka matraffic. Bis na magreklamo ka, tanggapin mo, pasalamatan mo ang Diyos. Minsan kasi kaya ka pala na traffic kasi may aksidenteng mangyayari. Dinidelay ng Diyos yung iyong lakad. Yung mga ganun po. Kaya sundan natin yung guidance of the Holy Spirit. At okay, isa na lang. Okay, una, yung sinabi ko yung huli sa circumstances. Matuto tayong makita natin yung mga guidepost na sinasabi. Hindi pa parang
pag meron kang isang pupuntahan, may mga, anong tawag nila doon? Signpost. Para hindi ka maligaw, di ba? Pag may pupuntahan kang isang lugar, may mga signpost na nilalagay. Directions na kailangan sundin mo yon. Pag sinabing one way, huwag kang pumasok. Kaya nga po inilagay yon para warning sa'yo. Ang mga karamihan ng mga Christians, may nakalagay na one way. Sasabihin mo, ayun lang ang pupuntahan ko. Iikot pa ba naman ako? Kaya nga po nakalagay doon, signpost, one way. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumasok doon. Umikot ka kahit malapit lang yung pupuntahan mo. Ayun, abot tanaw na lang. Pag one way, iikot ka rin talaga. Kasi may dahilan, kaya inilagay yung warning na yan para hindi ka mapahamak. Pag pinilit mo yon, mababangga ka. Kasi one way nga po May makakasalubong ka. Tapos sasabihin mo, sayang, sana sumunod na lang ako. Papasok ka na naman sa Proverbs 20:30. Sometimes, it takes a painful experience to make us change our way. Sabi po doon. So, anong mga kapatid, sa umpisa pa lang, alamin na muna natin. Gusto niyo po ba yung paikot-ikot muna? Tapos maraming trial and error? Kasi sayang naman yung time. Tapos sayang din yung error. Baka doon sa error na yun, nagastusan ka na ng malaki. Di ba? O meron nang nangyaring hindi mo na maibalik. Kasi nag-trial and error ka. Samantalang if from the start, tinanong mo na ang Panginoon, di magiging smooth na po ang lahat. Tapos wala nang struggle. Madaling panahon, makukuha mo na kung ano yung, o magagawa mo na kung ano yung pinagagawa sa'yo ni Lord. Wala ka pang nasayang. Tapos nasunod mo pa kung ano yung kalooban niya. Tapos masaya ka pa dahil alam mo na nagawa mo ang kalooban ng Panginoon. So, okay. Ano na po natin yun? Na-topic na po natin yung guidance ng kung paano, yung mga methods ng Diyos on how He can guide us into finding and doing His will and His plan in our lives. Bukas naman po, itatakel natin ano ang kondisyon ng guidance na yon. Ano ang mga kondisyon na kailangan nating sundin para yung methods na yon ng guidance ng Diyos ay makuha natin. May kondisyon din, mga kapatid. Merong kailangang gawin on our part. At bukas, malalaman po natin yun kung ano ang mga kondisyon na yun para makuha natin yung guidance na hinihingi natin. Yan. Thank you, Lord. Alam nyo, nakakatuwa po yung inyong mga messages na pinapadala kapag ka po kayo ay nabe-bless sa ating Good Morning Jesus. Yun po ay, hindi naman po kami naghahanap ng appreciation, pero yun po ay kinatutuwa po namin na kayo po pala ay natututo at nagkakaroon ng mga pagpapalang natatanggap sa pamamagitan po ng mga pinabahagi namin dito sa Good Morning Jesus. Pati na po yung mga sharing ng ating mga members. Let them know also that your faith was edified by their sharing. By commenting, mga kapatid. Let them know. Kasi ito po ay parang reward na po naming lahat na kayo po pala ay nabe-bless sa aming mga ginagawa. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Ngayon po ay dumako tayo sa birthday. Okay. Sana pala sinamahan nyo na ako dito, no? Jen, halika nga, Jen. Kasi nahihirapan ako sa salamin. Birthday! Batiin natin ngayon ang mga may birthday! Happy birthday, Sister Annalyn Kakanindin! Yan, taga-Karangalan po yan. Thank Sister you, Annalyn, Lord. happy birthday! Alam mo yung si Sister Annalyn, mamamangha ka dyan sa pagpapalan ng buong pamilya niya. Ay, sabi ko sa'yo, nag-graduate ang lahat ng mga anak niya nang wala siyang binayarang tuition. Wow, praise God. Tapos ngayon, yung isa nasa Amerika.
Tapos, basta pinagpapala yung mga anak niya. Nagiging blessing sa kanya. Hindi lang naman mga anak niya, pati siya. Parang ano yan eh, full of grace. Grace, Si Sa- favor from God. Oo. Okay. Happy birthday, Sister Annalyn. Yes. At happy birthday din po kay Brother Raxian ba yan? Rakshan Brother ba yun? Montenegro. Brother. Si Rex. Yung Okay. nagda-drums daw. Oo, si Rex pala yun. Yes. Kasi Rex siya, ang pangalan Rakshan pala ni Rex. pala. Tsaka, Si Sean. Lector? Hindi. Montenegro. Sean? Okay. Akala ko si Sean Lector eh. Si Rex pala yan. Okay, si Rex. Rex ang kanyang Rex ang... Rex yung tatay. yung anak ni Rex. Hindi si Rex. Siya yung batang-bata na nagda-drums. Anak ni Rex. Rex. Siya ay si Rex Sean Sean. Montenegro. Anak din ni Leia. At happy birthday kay sister. Nagiging komplikado tayo kapag sinasabi mo, anak ni ano. Sige, tuloy-tuloy na lang natin. Happy birthday kay Sister Isabel Tenorio. Thank you. Hipag ni Sister Virgie sa... Ba't kailangan may ganon? Ayan, at happy birthday din kay Sister Myla Alyere. Ayan, mga kapatid, at kantahan po natin sila ng happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Amen. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday po. Ayan, ang dalangin po namin ay ma-celebrate nyo ito, nakasama ang inyong mga loved ones. Para naman po sa ating memory verse of the week. Jam, memory verse of the week. Amen. Psalm Ito po ay isa sa mga scriptural songs po natin. Okay. Grabe no, ang labo pala ng bata ko. Hindi ko na Hindi mo makita talaga yung nasa makita. monitor. Sa Psalm 51, 10 to 12. Ayan. Kantahin natin. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Third harmony. Third harmony lang eh. Di bale, sa ating Christmas, mapapakinggan mo ulit ang C6. Yes. Ha? Abangan nyo po yan. Yes, kasama si Doc. At meron pong special participation ng ating Hindi, surprise. special participation lang siya sa kain. Sa kain pala. Oo. Talikala ko siya yung para... Hindi. Hindi ba? Oo, hindi. Sa kain lang siya special participation. Okay. Yun naman pala. Sisig na pagkasama Sisig siguro. na pagkasama. Ayan, thank you, Lord. Okay, review again, mga kapatid. Okay? It's time for review. Ayan na po. Yes. Okay? Sumabay kayo at pagkatapos sabihin nyo kung nakailan kayo ulit. Okay? Huwag na nating balikan yung mga nakaraan. Do not cling to hindi. Hindi. Okay.
Ang una po ngayon ay Isaiah 55:8. Go! Okay. Ang Isaiah 55:8 po ay your thoughts are not my thoughts, neither your ways my ways, says the Lord. Okay? Pangalawa. Ephesians 6:10. Go. Okay. Yan po, Ephesians 6:10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Okay? Pangatlo. 1 Peter 5:7. Madali lang po yan. Go. Yan. 1 Peter 5:7. Casting all your cares on Him, for He cares for you. Next. Yung hindi scriptural pa na song. Romans 10:17. Hindi ba nabanggit na natin yan nung una? O, Romans 10:17. Go! Nasagot sila dito eh. Romans 10:17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Panghuli. Okay, yung panghuli natin, kasama na siya sa scriptural song. Psalm 119 verse 11. Go! Ayan. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. Ngayon, mga kapatid, nakailan po kayo? Doon sa binanggit nating 5, nakailan po kayo? Yung una, sabi, 1. Thank you, Lord, may isa pa. 'Di ba? May sumagot ng 2, 3, at may sumagot ng 4. Walang sumagot ng 5. Sana po, ngayong araw na ito, may matanggap tayong 5. Nakailan po kayo doon sa binanggit natin? At sumabay po ba kayo, mga kapatid? Kaya po natin ginagawa ito para mapilitan po tayong mag-review at mag-recite na kasabay po namin. Parang kagaya po dito sa loob, mga kapatid. Pagka sinabi ko na po yung scripture, sumasagot din sila kasi kami naman po yung nagme-memorize pa rin hanggang ngayon ng mga scripture. Saka nakaka-best Tarino, tayo una na best. Kasi noon sasabihin ko, ay nandyan lang yan sa Bible, tapos minsan dadahilan ko pa na, hindi kasi ako masyado makamemorize, pero ganyan pwede din ako. pala. Oo. Oo, sabi ko, makakalimutin ako, hindi ko kayang mag-memorize. Kaya pala, mga Pwede kapatid. Kaya po, sinishare namin sa inyo, okay? Okay. Ay, may sumagot na. Kailangan ko ng salamin. Sabi ni Sister Tess Mercado, 2 lang po. Thank you, Lord. May 2 si Sister Tess Mercado. Si Ninang Kit, 3. Wow. Diba? Talaga, Sister Si Ninang Marikit. Kit talaga. Si Sister Relly, 4. Aba! Palakpakan natin, Sister Relly. Thank you, Lord. Ayan. Ha? Si Minister Ali, 4.5 daw. Kasi kalahati lang daw yung my ways are not your ways. Oo, Minister Ali, see you. Si Sister Lulu Madeha, 5. Ay, nako, yay! Praise God. Thank you, Lord. Glory to God. Kay Sister Lulu, may CD ka. Pag nagkita tayo. Oo. Tandaan mo, Sister Lulu, may CD ka. Kunin mo yan ha pagka nagkita tayo. Dahil 5 ka. Si Sister Glo Garcia ay 3. Wow! Para Mga sa isang senior? senior ha. Opo. 3. 3 face mask. 3 face shield daw. Si Sister Lolit Ilagan ng ating Comfy, Illinois ay 3. Wow, Yes. praise God. Papadala natin si Sister Lolit ng 3 face shield.
Sister Lina Bacani, ilan? Ba't wala sa akin? 3 daw po kay Sister, Sister Lina. ito. Bacani. Sister Lina Bacani ay nakatatlo din. Wow. Tatlong Tatlong- face shield. Oh, mga kapatid, tayo po, ang nakalagay po sa akin dito, na nakalagin sa Comfy, yung page lang natin, bukod pa po yung inyong mga, sa watch party ninyo, ay 141. Bakit po sila lamang ang nagsagot? Ibig sabihin, di natin na-memorize. Mga kapatid, pag may sumagot po sa watch party ninyo, comment lang po sa atin nang malaman din po natin. Alam nyo mga kapatid, ganito ang gawin natin. Lahat po ng mga nanonood sa mga watch party ng mga friends, kung gusto nyo pong maiparating sa amin o may gusto po kayong maiparating sa amin, mag-login na po kayo directly to our FB page. Pumunta na po kayo direkta sa Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated or Comfy na page. FB page. Click the button. Yung conscience mo, tari active Oo ngayon. nga eh. So, i-comment nyo po, Sister Menchi daw, puro po kalahati. So, edi 2.5 sa'yo, Sister Menchi. Tigka kalahati nung 5, 2.5 kay Sister Menchi. Sister Menchi, ang sabi ni Pastor, hahatiin daw niya yung face shield sa gitna at ibibigay sa'yo yung kalahati. Pag na-memorize mo daw yung kabila, yung kalahati, ibibigay niya na yung kabuuan. Ayan. Thank you, Lord po, mga kapatid. Salamat po sa participation po ninyo at nakakatuwa kapag may interaction po sa inyo. At we only have, hintayin ko siyang lumabas. Yan. We only have 30, I cannot see, ilan yun? 36 days before Christmas. Yan. May 36 days na lang tayo before Christmas at abangan nyo po, starting December 11, start na ng ating 12 blessings of Christmas. Ayan. Alam nyo, naghahanda na ngayon yung bawat area. Lahat pala kayo naghahanda na. Yes. Mga kapatid, maganda po kayo at napaka ganda po nito na maipahayag natin sa lahat ng tao bilang Kristiyano, ano ba ang pagpapalang daladala ng Pasko? Kasi, lalo na ngayong pandemic, di ba, hindi na nila nakikita yung blessing of Christmas. Kasi sasabihin nila, wala na nga magpapasko pa, wala na nga raw trabaho. Oo. Bakit po? Ano pong kinalaman ng trabaho sa pagsapit ng Pasko? Pwede naman pong mag-celebrate kahit na po hindi mamigay muna ng regalo. Pero mamimigay pa rin. Di ba? So ano yung blessings of Christmas? Kaya napaka-importanting maibahagi po natin dahil maski sa ganitong pandemya, ay meron pa ring dahilan po para i-celebrate ang Christmas. Thank you, Lord. Oo nga, di ba? Pwedeng mamigay kasi mine. Ano kayo? Pwede pa. Wala nang oras, Beb. Alam nyo, maraming mura ngayon. Oo. Mag-login kayo kay Brother Greg. GC's Merchandise. Si Kuya. Very active. Yes. GC's Merchandise kay Greg. Tapos yung Sasas PH ba siya? PH? Sasas PH. Garments. Kay Sarah yon. Tapos yung Glamorosa. Closet. Yan. Glamorosa Closet. Discount ha? Kala nyo ba? Hindi nyo po ba napansin, mga kapatid, na yung ating mga manggagawa, araw-araw, iba-iba yung blouse na nakikita ninyo? Opo. Sa murang halaga. Sasabihin kung magkano, Opo. basta mine lang ng mine. PM nyo na lang po sila. Tapos may present pa. Hindi ko alam yun, nag-login na. Nanood ako. Tapos, sabi nakita ko, yung mga viewers, puro comfy. Puro workers na. Tapos, syempre,
we support our own, ano? So, mine. Tapos sabi ko, ako nga kay Greg, hindi nga ako nagmamine. Sabi ko, Greg, reserve mo nga akong dalawa niya, kukunin ko pagpunta ko dyan, ganon. Tapos sabi ni Tata, Tari, naghihintay na lang kami ng present. Anong present? Pinagtatawa na nila ako. Ano yung present? Anong gagawin? Present? Yung pala, sasabihin mong present para kasali ka doon sa game. Yung pala. May paano siya, pakulo si Oh, Greg. di ba mga kapatid? So, maraming dahilan. Sa taong gusto, maraming paraan. Yes. Kung gusto mong magbigay, maraming paraan ang Diyos para pagpalain ka. Amen. God's economic plan. Okay, dako na po tayo ngayon sa ating new song of the week. Panoorin po natin ito at abangan po natin ang ating Throwback Thursday. Kung minsan may mga gabi hindi makatulog sa dami ng isipin. Kung minsan buong magdamag, puno ng bagabag ang puso't isipan. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating buhay. Kung minsan para kang halamang nalalaki. Kung minsan sikat ng araw, pag-asa ay iyong abutan na. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating buhay. Mali sa kala mo, kaya mo ang lahat. Huwag mong kalimutan ang Diyos na lumalang. Siya ang daan, buhay at katotohanan. Nag-iisa siyang Diyos ng ating buhay. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos. Siyang Diyos. Siyang Diyos ng ating buhay.
Good morning! Jesus. It's Throwback Thursday. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May sound ka ba? Okay. Oh, mayroon. Okay. One. Take 2. Good morning, Jesus. It's Throwback Thursday. Gandang umaga po sa inyo lahat dyan, ang mga patuloy na sumasabaybay sa ating GMJ sa North, East, West, and South area. Lalo na po dyan sa aming mga pre-meeting sa area ng Isabela Outreach. Magandang umaga po, Sister Norma, Sister Linda, sa lahat ng mga kapatiran na laging nakatutok sa ating GMJ. At maging sa aming mga kababayan dyan sa Batangas area, Laia, Lipa, Padre Garcia, Cuenca, Batangas, sa lahat ng ating mga members. At ganun din po sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid, kaibigan, hello, thank you sa pananatili nyo sa ating pakikinig at panonood sa ating GMJ. Thank you, Lord. Ang babatiin ko naman po ay lahat ng taga-abroad, okay? Yung pong nasa iba't ibang bansa, at tulad po ng Chicago, Illinois, ang USA, Australia, New Zealand, Canada, no? Saka po yung mga nasa Romania, Italy, mga kapatiran po natin dyan, Singapore, and Japan, ano po, at Qatar. Napakarami po nating mga kapatiran na nanonood ng ating GMJ, at happy watching po sa inyo lahat. Thank you, Lord. Tayo po muna ay mananalangin bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral. Sister Purihin ng Judy? Diyos. Yan, matama po tayong ialay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Ama Diyos, dakilang mapagpala sa lahat. Salamat po sa napakagandang umaga na muli narito kami upang mapagnilayan ang iyong banal na salita about Deborah and Barak. Salamat po, Lord, sa wisdom, knowledge, understanding, discernment, and let your Holy Spirit o double portion with your anointing be upon us. At pagpalain niyo po ang lahat ng naaabot ng tinig na ito sa lahat ng bukas ang puso, isip, tenga, upang tanggapin ka bilang Diyos at tanging tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa umaga pong ito mga kapatid, excited na po ba kayo sa ating Throwback Thursday? Okay, so ngayon po atin pong tatalakayin ang isang very interesting story or ito pong lesson na makikita po natin sa Bible. This is all about the life of Deborah and Barak, mga kapatid. Tatanungin ko po si Sister Judith, my sister wife, kung bakit very interesting itong buhay ni Deborah and Barak. Sister Judith? Yan. Speaking of Deborah and Barak, ito po si Deborah ay isa po itong propeta ng Diyos. Ang asawa po niya ay si Lapidot, kaisa-isang propeta, kaisa-isang hukom ng Israel itong si Deborah, a technical, strategic advisor. At napakaganda po ng kahulugan ng pangalan ni Deborah. At ang pangalan po niya ay nagmula sa lengguwahe ng Hebreo na ang ibig sabihin ay Deborah. Yan. At ang kahulugan pong ito ay nakuha po ito sa salita ng uri ng isang insekto na bubuyog or bee. Yan. Bee known mainly for two things: their sting and the honey they produce. Their sting produces pain. Nakagat ka na ba nito, Brother Andy? Ay, oo, masakit yan. Yan, naranasan ko Mayroon na pong kasing nakagat nito o nakakalagnat natusok. yan eh. Yan, Opo. natusok po, I mean. Na Nasting, talagang natusok. bigla kang iiyak. Kasi naalala ko nung nagbabakasyon kami sa Batangas, bigla po akong umiyak, nanonood lang po ako ng TV, sabi ng mga pinsan ko, naku, natusok yan ng bubuyog o ng laywan. Laywan po kasi ang tawag sa amin. Tapos, ang isa po na magandang na ibibigay nitong bubuyog ay produces sweetness. Yan. Napakasarap po talaga ng honey nito o ng pulot. Napakatamis, napakalinamnam at
ito po ay napaka-paborito ng mga taga-probinsya na mamimiss mo dito sa Manila. At ang nakita ko po dito kay Deborah, leadership goes pain for the Canaanites and joy for the Israelites. Praise the Lord. Ito pa lang, kaya po, tingnan nyo ha, very interesting po talaga yung buhay ni Deborah. Si Deborah po is one of the influential women of the Bible. Tapos yung about honey, Sister Judith, mayroon yung verse sa Bible eh. Basahin nga natin sandali sa Proverbs 24 verse 13. Yan. Sabi po dito sa Proverbs 24, verse 13 hanggang 14, kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang kaalaman naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ayan, di po ba kaya po pala si Deborah, no? Lagi po siyang, she's always asking for God's wisdom. No? Lagi po siya nakikinig kay Lord. Kaya natutuwa po ako kanina habang nakikinig po ako kay Sister Ria. Talaga pong yung prompting and leading ng Holy Spirit, pinapakinggan po ni Deborah. That's why lahat po niyang pagpapayo at paghatol ay tumpak. No po? Tipong, ito, very clear na narinig niya sa Diyos. It's just because she listens very well. So, dito po, makikita pa rin natin doon sa Proverbs 16:24. Sister Judith, ano ba sinasabi dito? Ang sabi po dito, ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Ayan, di po ba mga kapatid? So, hindi lamang ito nagpo-produce ng sweetness, pero alam niyo yung pong gamot din pala yan sa napakaraming sakit, nakapagpapasigla at nagpapalakas. So, mga kapatid, yun po ha, marami pa tayong pwedeng matutunan sa buhay ni Deborah o sa meaning pa lang ng pangalan niya. And then how about Barak? Si Barak po, ang ibig sabihin is lightning. So kidlat. So talagang ano to, palaban, matapang to. Usually di po ba pag kumidlat, ang susunod ay kulog. Oh, so ganun po siya. Makikita natin na pagka sa labanan, talagang ano po siya. Isa nga po yung tinagurian ni Deborah na siya po yung military commander of Israel's army. Ano po? So, atin ho ngayong pag-aaralan kasi po, yung pong lesson dito mga kapatid, napakaganda po. Kasi di po ba nung ating nasubaybayan ang mga judges na na-discuss po ng ating mga co-workers, nandoon po yung una si Othniel, followed by Ehud, and then Shamgar. Si Shamgar po hindi masyadong nagtagal pero wala pong binanggit kung ilang taon, and then followed by Deborah na. Na po. So dito po, makikita natin mga kapatid, yung pong buhay ng mga Israelita. Na doon po yung salitang apostasy. The other word na matututunan natin dito is yung pong servitude and restoration of Israel. Okay? So dito po makikita natin kasi doon po sa salitang apostasy, sa Tagalog po yan, pagtalikod no? While the other one, the servitude, ang ibig po niya sabihin ay pagkaalipin, no? At salamat na lang, our God is always restoring us all, no? Most especially the Israelites. So dito po umiikot lang Kung makikita niyo po yung maraming beses po silang nasakop ng mga kaaway Most especially the Canaanites, ano po. Now, let us see. Makita po natin dito, mga kapatid, yung mga kasalanan na nagagawa nila, ni-review ko po, hindi lang po idolatry. Alam niyo po yung mga wicked ways, yung mga kasamaan nila, talagang binabalik-balikan po nila. No? And then yung pong stubbornness, yung katigasan ng ulo, mga kapatid. So sabi ko, Lord, kaya po pala, yung aming mga ninuno, pabalik-balik na lang kasi ang titigas ng ulo. No? Kumusta po ba ang ating ulo ngayon? No? At tayo po ba'y matitigas pa rin ang ulo? So, nawa po itong makita natin dito kasi po, mayroon pong mga lessons dito. At yun po ang ating titingnan mga kapatid. Ang unang-una pong lesson ay yung pong sin has a damaging effect. Sin has a damaging effect. Totoo po na ang lahat ng uri ng kasalanan ay may consequence. No? Kaya po yun, naalipin na naman po sila. Actually po, for 20 years, naalipin po sila ng mga Canaanites, no? Sa pamumuno po ni King Jabin of Hazor. And then, nadoon din po yung kanyang general commander, si Sisera, no po. At dito ho,
makita natin na bumalik na naman ang pagkaalipin sa kanila. So dito po, after 20 years naman, dumating po si Deborah and Barak. So yun po mga kapatid ha, napakaliwanag po ng istorya. Pangalawa pong lesson na ating matututunan, God use anyone just to fulfill His purpose. Ano po? So, kapatid, maging sino ka pa man, gagamitin ka ng Diyos if you are what? Willing and available. No? Kasi po, marami kasing willing but not available. Minsan man available, hindi naman kakayanin. So, mahalaga po yung willingness and availability mga kapatid. Ano po? At alam nyo, meron po akong na-research doon sa ating bansa sa Pilipinas, meron ba kayong kakilala o nabasa sa history ng Philippines na sila po ay talaga ng mga tumatak ang pangalan sa kaisipan ng mga sangkatauhan, lalo po ng mga Pinoy. Alam niyo, isa nabasa ko po si Melchora Aquino de Ramos. Siya po pala ang tinagurian ding Tandansora at siya po ang mother of Katipunan, and of course, si San Andres Bonifacio ay tinutulungan po nila at that time. Ang kanya po naging role, maiksi-maiksi lang, siya po ay mayroong tindahan, doon po nagtitipon yung mga katipunero, sinusuportahan niya po, pag may nagkasakit, sinusuportahan niyo. Natuwa po ako doon sa isang karakteristik po ni Melchora Aquino. Alam niyo kung ano? She is very prayerful person. Sinasabi niya, manalangin tayo sa Diyos. Alam niyo po, hanggang sa nagtagumpay nga po sila. And of course, sa atin naman sa Kompi, di na tayo lalayo, Sister Mami Ligaya, glory to God. Talaga naman pong, alam niyo po, nakita ko sa kanya ang yung paglilid, at as a leader, babae, di po ba? Babae. Of course, nandiyan si Daddy Bart, si Brother Daddy Bart. Alam niyo, may isa pa, alam ko very common naman sa atin, of course, ginagamit tayo lahat. Kung tawagin natin si Mader, di ba? Sa atin nga po sa church natin, sa community, si Mother or si Sister Tess Beloria po ang nasa School of the Prophet, mga kapatid. Ano po? Okay, so praise the Lord. Yun po ang pangalawa, mga kapatid. Ito po yung pangatlo. Ito, confirm po nung sinishare ni Sister Ria, though hindi po kami nag-usap, kaya natutuwa po ako. The gifts of the Spirit are for all the believers. So, nais ko pong ipabasa kay Sister Judith yung nasa Joel 2:28-29. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak, ang aking salita. Sari-sari ang mapapanaginip ng matatandang lalaki at makakakita ng pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyan, ibubuhos ko ang aking espiritu pati sa mga alipin, lalaki at babae. Praise the Lord. Ano po? So, mahalaga po mga kapatid na ating malaman na yung Holy Spirit po ay para sa lahat ng mga believers. No? Pagbaba po doon sa Acts 1:8, pagbaba po ng Holy Spirit, and then talaga pong pupuspusin tayo nito at tayo magiging mga buhay na saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the ends of the earth. Pang-apat po na lesson na makikita natin dito, a woman or man will fulfill her or his God-given purpose more if, sabi po rito, if her or his spouse supports her or him. Ayan, di po ba? So, napakahalaga po ng support ng bawat asawa or kanya-kanyang asawa. Like for example po, Sister Judith, glory to God po, she's always supporting me in all areas. Ano po? Glory to God. Hindi lang sa maglalaba. Okay, lahat po, glory to God. And of course, dahil naman po siya binigay sa akin ni Lord, sinusuportahan ko rin naman po siya sa awat tulong ng Panginoon. So let us support one another, po. Hindi lang sa ministry, sa lahat po ng area ng ating buhay, mga kapatid. Okay? Ang isa pa po, mga kapatid, ay by the way, meron po akong gustong bigyan pansin doon, doon po sa number 4. Tingnan niyo po ito. The greatest asset to a woman or man fulfilling their God-given ministry is to have a supportive spouse. Okay? So nagiging very effective po talaga ang asawang lalaki o babae kapag sinusuportahan po ng kanya-kanyang asawa. Tingnan niyo pa po ito.
the one who will affirm him or her and give the moral, financial, and every other support needed to fulfill the call of God upon their lives. Sa mga kapatid, hindi lang pan-shopping, no? Kundi lahat po talaga, kung anong meron tayo susuportahan. Number 5 na po. Number 5 na. Thank you, Lord. We hope and we pray po, nasusundan nyo po, no? Okay, ang number 5 lesson po, we need to act more than talk. Ito, si-share po sa atin ni Sister Judith ito. Yan, totoo po yun, napakahalaga po na bilang isang katuwang, asawa, kamanggagawa, napakahalaga po na hindi lang po tayo o sila bilang isang minister, worker ng Panginoon, salita ng salita, kailangan din with action. So tayo bilang mga asawang babae, suportahan po natin, samahan po natin sa ministry. Lalo tigit sa panahon ngayon na maraming nasalanta, hindi lang sa lindol, hindi lang sa epidemic na nangyayari ngayon, maging sa panahon nitong nagdaang linggo, sa bagyo, sa baha, everything. Yan, suportahan po natin, mag-mission po tayo, mag-outreach po tayo, punta po tayo sa mga kapatiran, hindi lang sa mga kapatiran, maging sa mga pamilya natin, kaibigan natin, to support, to bring more things na maitutulong natin sa kanilang mga pangangailangan. Kaya, kailangan po natin na hindi lang tutok o magsalita, kundi with action. Amen. Yung pong makikita natin diyang isang sitwasyon sa buhay po ni Barak at saka po ni Deborah. Alam niyo po, mayroon diyang isang tagpo na pinapupunta po ni Deborah si Barak sa war. Pero alam niyo, sabi ni Barak, kung hindi mo ko sasamahan, hindi ako pupunta. So may 2 lessons po ako nakita doon na di po ba, yun nga, bilang mga believers na, napakahalaga po kung tayo man po inasa pamunuan, talaga pong nado ng ating full support sa lahat ng ating pong subordinates. At thank you, Lord, yan naman po yung ating nagagampanan sa awat grasya ni Lord. Ano po? Pagkatas, may isa pong lesson dyan. Alam niyo pong isang interesting lesson dyan. Kasi di ba sabi doon ni Deborah, sige, sasama ko sa iyo. Nado naman po ang napakaganda naman pong attitude din po ni Deborah. But then, sabi niya, yung glory nga lang, yung credit, hindi sa iyo. Hindi naman niya sinabing sa kanya, kundi sa babae. So actually po, ang nakapatay po kay Sisera ay hindi naman po si Barak. It is Jael or yun nga, si Hael. Ano po? Naasawa ni Heber. Si Heber naman po ay kaibigan ng part naman ni Jabin. Pero alam nyo, ni-research ko po ito na si Heber kasi sa part ito pala ng angka ni Moses kila Jethro. Kaya mga kapatid, alam nyo, kapag pagkakalahi mo, kahit medyo napalayo ka, kasi para pong, nangyari po dyan, nag-separate po siya ng lugar. Itong sila Heber. Pero alam nyo po, nung time na, yung si Sisera ay tumakas, di po ba? Dahil nga, natalo na lahat yung kanyang, yung mga kawal na hinahandle. But then, alam nyo, napunta po siya doon kay Jael at kay Heber. Ang pumatay kay, kay Sisera, alam nyo, si Jael, no? So, totoo po, babae po ang nakapatay, hindi po lalaki, hindi po si Barak. Okay? So, yun po yung lesson doon na sa number 5, na we need to act more than talk. Number 6 po, we need to be a true worshiper. Deborah was a true worshiper who wrote songs to extol the glory and majesty of the Lord God Almighty. Ito po, ang isa po sinasabi ay, a worshiper is not just a singer. So, marami pong mga mahuhusay at magagaling kumanta, pero iba po ang worshiper. Iba rin po ang entertainer, o performer. Iba po yung worshiper, mga kapatid. O di po ba? Pag umawi tayo, kailangan yun po nakakarating sa trono ng Diyos. A worshiper is one who from the depths of the heart bows down and acknowledges his or her source of life and gives God all the glory and honor and praises. Po? A worshiper recognizes that without God, nothing could have been achieved. A true worshiper never takes the glory. Po? Meaning, di po ba meron tayong mga nakikita, uy, di ba, nakumanta. Uy, ang galing mo naman kumanta. Syempre, magaling ako Di ba? Huling-huli agad natin na glory to me. Pero di ba tayo, lagi natin sinasabi, glory to God po, glory to God po. Yun po ang gusto ng Panginoon.
No? So, doon po kasi sa John 4:23 to 24. Ngunit dumarating na ang panahon. Ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay po, so very clear po that God is looking for a true worshiper. Na po, hindi lang tayo awit ng awit kay Lord, mahalaga po tayo po ay nagwo-worship. Thank you, Lord. Number 7, assurance of victory. Mga kapatid, kaya pala, alam nyo po, kung napapansin nyo po yung ating background, marami pong palm trees dyan. Okay, di po ba? Very refreshing, ano? But then, alam nyo po, yung po palang mga palm trees, ang symbol po niyan ay victory or triumph, no? Kaya po pala si Deborah, doon lagi siya sa ilalim ng palm tree. At doon po siya nag-i-stay, doon na nga po siya pinupuntahan. Actually, nagtayo nga na po siya doon ng isang kubo-kubo at doon na pumupunta yung mga tao, no, para humingi ng advice sa kanya, at yung mga hatol doon po niya binibigay din sa mga tao. Kaya pala sabi ko, bakit kaya doon sa ilalim ng palm tree, no? At saka po Palm City pala, no? At lahi po siya from Ephraim, mga kapatid. So, ang dami-dami po mga lessons. Very nakaka-excite po nung inaaral po namin to. Actually po, last week pa sana to, kaya lang po, di ba, bumagyo. Sabi ko, naku, mukhang nadala ata ng bagyo yung ating napag-aralan, mama. Pero refresh ulit. At salamat po kay Lord, ano. At ito po, salamat po sa Diyos na ang katagumpayan po ay sa ating Diyos nagbubuhat. Okay, bago po kami umawit, nais ko pong ipabasa kay Sister Judith yung pong Zechariah 4:6. Yan. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa aking tulong lamang. Wika ni Yahweh. Thank you, Lord. Ano po? So, salamat po sa tagumpay na bigyan ng Diyos. Awit po kami kay Lord, mga kapatid, ha? Sabayan niyo po kami. Purihin si Yahweh sa kanyang kadakilaan, sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Once again, purihin si Yahweh sa kanyang kadakilaan, sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Mayroong umaasa sa karong pandigma, at may sa kabayo naman ang tiwala. Ngunit ang sa atin matibay na puta, ang kapangyarihan ng Diyos na dakila. Tayo ay tatayo, hindi matitinag, kaligtas ay nakamtan kay Yahweh. Tayo ay tatayo, hindi matitinag, kaligtas ay nakamtan kay Yahweh. Kaligtas ay nakamtan kay Yahweh. Kaligtas ay nakamtan kay Yahweh. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's pray, mga kapatid. Tunay po ang kaligtasan, Panginoong Jesucristo, ay sa inyo lamang po nagmumula. Lalo tigit po ang tagumpay na ipinagkakalob nyo po sa buhay ng bawat isa. Thank you so much, Lord, for the victories that we have received, we are receiving, and we are going to receive from you. Lord, nawa po, patuloy nyo po kaming pakagamitin sa inyo pong gawain, Panginoon, ang aming pong mga kahinaan.
ino-offer din po namin sa inyo, palakasin niyo po kami. Sa amin po mga pagkukulang, nawa po'y punuan niyo, Panginoon. Like Deborah, nais niya po na laging nakaririnig sa inyo at kung ano po ang kanyang narinig, yun po ang kanyang sinasabi sa kanyang nasasakupan. So thank you, Lord. Nais po namin na laging makarinig sa inyo. So thank you, Lord, sa lahat-lahat ng pagkakalob nyo, and continue to bless, Lord, all Christians all over the world, and even the non-Christians, Lord, nawa po ay dumating ang panahon, makasama din po namin sila. Thank you, Lord, for using Comfy Church, Comfy Family. Thank you, Lord, for using our head pastor, Pastor Alex, and ang kanya pong sister wife, Sister Ria, all the board of directors, at saka po lahat patriarchs, lahat ng workers, lahat pong tithers and supporters, Comfy members, Lord. Bless us, O Lord, abundantly in all areas of our lives. We love you, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. God Thank bless you, you. Lord. God bless us See you all. tomorrow. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.